tayong sumunod. Huwag ganon. Alam niyo ba, tactic na taning yan. Halimbawa, napatagay ka, napasarap ka, hindi ka nakatulog, napuyat ka, tapos hindi ka naka-attend. Ang tactic, huwag ka na-attend. Kasi napuyat ka, nalasing ka. O, di ba? Gagamitin ngayon yung mga kasamahan mo, mga unbeliever. O nga, sama ka na sa akin dito sa o, di ba? Nagbalik loob ka na sa, nagbalik sa loob sa salibutan. Oh, tactic, tulog mo na lang yun. Mapapagod ka na, walang saysay yung pagdala-dala mo na yan. Ay, tactic ni taning yan, di ba? Yung totok-tok. Buti pa ako may saysay. Buti pa si saysay, may saysay. Sana ako may saysay. So nakita nyo, hindi, kaya ako sinasabi, no. Sabi nga, na huwag mo sabihin ikay matatag. Baka sa isang araw, ikay biglang bumagsak. Kasi sabi, buti pa ako ikasumusunod sa Panginoon. Hindi ako katulad ni brother na madali siyang matiso. Madali konting kalapit sa lang ng kanya, isang kalapit lang sa kanya ng chick, bigay na. Di ba? Ganon. Hindi tayo dapat ganon. Bawat isa ay pina-encourage. Sa palagi natin natisod siya, o kaya na ipalagi natin natangay siya. Bakit? Hanggang doon na lang bang katapusan nun? Habang tayo nabubuhay may pag-asa. Ang tactic lagi ng kaaway, kung ano yung ginawa mong kasalanan, diyan ka titirahin. Sinong ginagamit niya? Yung mga tao nakakita sa iyo. At ang taong nagliligtas ng kalwa, mag-iingat ka na yung sarili. Sa paanong paraan? Dahil gusto mo silang maakay sa Lord. Di ba? Sa panalita mo, sa pag-iisip mo, sa gawat kilos mo, diyan ka nila susubaybayan. At kung sakali naman na ikaw nag-fail, natangay ka nila, may solusyon naman eh. Humingi ka na tawad sa Panginoon, Lord, sorry tulungan mo po ako na wag ko na magawa. Tutulungan ka ng Panginoon. Ang kinakailangan ng Lord yung marunong ka magpakumbaba. Si Kon nga, si Pedro nga, di ba? Anong nangyari? Tinatwa nga niya yung Panginoon. Sabi, hindi ba kasamahan ka ng taong yun? Sabi, 3 beses. Hindi ko siya kilala. Si mo, tinatwa. 3 beses, sabi nga ni Jesus Christ. Peter nga. Kasi sabi ni Peter, Panginoon, di ako papayag na hulihin ka nila. Dadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. Sabi ni Pedro, Pedro, sabi nga. Sinasabi ko sa iyo na 3 beses mo akong madidinig mo ang tila ko ng manok, 3 beses mo ako itatatwa. Di ba? 3 beses ang hindi ba kasamahan ka ng taong yon? Hindi ko siya kilala. Lipat na naman sa lugar, pinagmas ng oo nga, ikaw ang kasama nun Sinasabi ko, hindi ko siya kilala, hindi ko siya kasama. Hanggang sa pangatlo ganun pa rin. Hanggang sa tumila ako ng manok. Paano bitala ako ng manok? Mukhang hilik na yun Kukak na. Kukak na yun, hindi talaga. So yun nakita natin ang punto ko ron kasi sabi nga past is past, no. Mayroon sabi ikaw yung nagkasala. Kailan yon? Sabi mo kailan ba ako nagkasala? Baka yung sinasabi mo nakaraang taon pa. Di ba may kantang They Are New Every Morning? Alam niyo yun? The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies to the end. They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness. Ibig sabihin, they are new every morning. Sa bawat araw na nagdaraan, they are new. Sa bawat umaga ay may panibagong araw dumadaan. O pwedeng bawat umaga tama ba yun? Sa bawat araw-araw may panibagong umaga. Di ba? Sa loob na sa linggo ay may 7 araw. Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes, di ba? Hindi naman araw-araw na puro Lunes. Ang ibig sabihin, kahit na isang verse na binasa mo yan, gaya na sasabi natin 2 Corinthians 5:17, kinabukasan, ibang revelation na naman yan. Susunod na araw, ibang revelation. Kaya sabi nga dito, they have new every morning. So, ang ibig sabihin dito minsan ay huwag natin tingnan ang kahinaan ng isang tao. Ay, hindi ka na talaga magbabago. Sabi nga ganyan ka na habang panahon. Di lalong pa sa dinikdik. Halimbawa, meron ka anak, masuwayan, matigas ang ulo. Ganyan ka lang. Isang araw, mabalita ko nakabilanggo ka na. Nangyari nga. Kasi yung kanyang panalita, kasi yung panalita, kasi may mga taong ganon, salita ng salita, pokpok ka, sabi ganon. Kung sino-sino kinakasama mo,
Ganun ba? Sabi nga nun, imbis na encourage ng magulang, ay ginanon pa yung anak. Ano nangyayari nga, nagrebelde. Yung sinabi ng kanya magulang, nangyayari sa kanya kasi nga, itutuhanin ko na, sinabi niya pala sa akin ganun eh. Adik ka, sabi nga, puser ka, magsasyabo ka. Ganun ba? Eh, sige, ganun pala ako eh. Yung kanyang mind, ano, na pollute sa magitan ng panalita ng kanyang magulang o kaya kaibigan. Ganun ba ako? Eh, sige. Parang nagbigay siya ng ganti sa kanyang magulang. Sinasabihin niya ako ng ganti, ito, gawin ko. Wala pala kayong pagmamahal sa akin eh. Wala kayong pagmamahal sa akin. Sinabi niya sa akin, sige. Wala kayong anak ngayon. Di ba? May mga anak na ganyan naging rebelde, gawa rin ng magulang. Nakuha niya? Alam mo yung anak mo napapasama na, dapat doon. Hindi mo sisitahin sa gawa niyang nakasalanan, kundi tulungan mo siya na ibangon. Si Jesus Christ ganun ginagawa, di ba? Yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, sabi niya, ako man hindi kita hatulan. Yung tax collector, maningil ng buwis, Sakeo, baba ka dyan, pupunta ako sa iyong bahay. Di mo, pupuntahan pa siya ng Panginoon sa bahay niya. Di ba? Si Saulo, na Apostol Pablo, sabi ng Lord, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino ka ba, Panginoon? Ako si Jesus na yung pinag-uusig. Di naman direct na inuusig ni Pablo si Jesus Christ, kundi yung mga mananampalataya. Sabi ng Lord, hinirang kita. Nakita niyo mga makasalanan yan. Kung papasan niyo yung Bible, no? Mahal na mahal ang Panginoon yung mga makasalanan. Kaya ibig sabihin dito, kung tayo makasalanan at tinawag tayo ng Panginoon at nag-fail ka, hindi naman yun ang katapusan eh. Ba't ka titigil sa pagsunod sa Lord? Inuulit ko, yung ating gawain ito, hindi ito is panibagong samahan. Kaya sinasabi ko nga, relasyon natin sa Lord to. Kung sakaling magkahiwalay tayo, nag-iba na tayo ng lugar, iba man din na dala-dala niyo yung inyong natutunan. Hindi ito fellowship, kundi relasyon natin sa Panginoon. Nakuha niya. At tayo rin makikinabang dyan. Kasi sa ating pakikinig at pagsunod sa salita ng Panginoon, blessing yan. Sino ba napagpapala una sa lahat? Yung nakikinig o hindi nakikinig? Siyempre nakikinig, idagdag pang ipinamuhay mo pa yan. Hindi lang kasi yung nakinig kayo. Siyempre, anong susundin mo kung wala ka nang napakinggan? Nakuha niyo? Paano mong sasabihin na, paano ka titigil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan kung hindi mo na unawaan ayaw pala ng Diyos yun? Nakuha niyo? Paano ka titigil sa pangangalo niya at may asawa ka na kung nalaman mo ayaw pala ng Diyos yun? Nakinig ka eh. Ngayon, narinig mo yung salita ng Diyos na, anak, ayaw ko na may nangangalon niya. Diba? Kasalanan yun. Lalo may pamilya ka pa. Sabi ito sa John 10:10, naparito ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Yan. Sa una pa lang, nagnakaw na ang Diablo, ninakaw na yung authority ni Abat-Adan nila, ninakaw na niya. Magnakaw, pumatay, di ba, pagpatay, magwasak, nagwawasak, pagganda-ganda ng pamilya eh. Sabi ng asawa sa kanya, ay darling, mag-a-abroad ako para malinhawang buhay natin. Sawa na ako dito sa Pilipinas. At isip mo naman, malaki nga sahod ko kung saan lang napupunta. Abroad na lang ako para tulong tayo ha. At magkakaroon tayo ng magandang pangarap. Yung mga anak ko, pag-aaral natin, para ayos natin bahay natin. Maraming pangarap talaga, ano? Pangarap na langit pa, Lord, nawa po, makapunta po ako na abroad. Basta pagpunta ko po ron, ay una, maglilingkod ako sa iyo. Pati pamilya ko, susuportahan ko po ng maayos. Pati yung asawa ko, mamahalin ko po ng gusto. Anong nangyari pagdating sa abroad, iba nang ginawa. Naghanap ng ibang darling. Tama ba 'yon? Sino ngayon ang kumanti sa kanya? Si Taning, si Satanas. Kasi naparito magnakaw, pumatay, magwasa. Ano ba nang huli? Sabi ngayon, din na kan eh. Di ngayon yung nalaman ngayon asawa, ginawa mo yan, gagawin ko rin yan. Maghahanap rin ako na iba. Kasal sila, legal. Sino nga nanalo ngayon doon? Si Taning. Para sila talo. Marami dito sa paligid natin, hindi na alam ni nagiging kasangkapan na sila ni Taning. Kaya sabi ko nga, ang pagkikinig blessing yan. Nasa sa atin lang kung gusto natin sundin. At madali lang masundan niya. Alam niya, kasi ang sekreto niya, no? Para magiging matatag ka sa mga taktik ng kaaway, kung lang, determination, tapos consistent, sa Tagalog, determinado ka, consistent, tuloy-tuloy.
Kasi pagka hindi ka tuloy-tuloy magkakaroon ng gap yan, at yung gap na yun, doon papasok ang kaaway, mapansin mo sa, tinatamad ka na, lalamig ka na, yun, tactic na ng kaaway yun. Nako niya, kaya paglago mo ngayon, imbis na lalago yung bunga mo, may bunga ka ng isa, binato pa ng diablo. Paano pa, di ba? Kaya yan, sabi nga Lord, kapag nasa Lord ka na, isa ka ng bagong nilalang, wala din dating pagkatao. Yung bago na yun, no, na bagong nilalang, lumalago pa na husto yan. Kaya nga pagka nakaharap ka doon sa mga unbeliever kasama mo, magiging maingat ka ngayon sa panalita. Baka may nagbibiro ka nasasaktan na pala sila. Di ba? Kala mo okay lang sa kanila sa pagbibiro, nung pala nakanti mo yung pagbibiro mo, meron palang tama sa kanila, no? Mapansin mo sa bahay, parang akong malungkot. Parang hindi ako mapakali. Nung pala, meron na palang nagdadamdam sa'yo. Ewan ko naranasan yung gano'n. Sa sarili mo na meron kang napagsabihan tapos ang araw nasa bahay kayo, hindi ako mapakali. Bakit kaya? Ganun. Ngayon, manalangin ka, i-reveal sa'yo ng Panginoon. Anak, sabi naman, nagsalita ka na po pero hindi siya nasihan. Ewan ko na experience yun ganun. Alam nyo bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Basta ang kanyo lang dyan, kausapin nyo yung Panginoon. Yung kasi minsan ang thinking kasi ng iba, no? Kakusapin ko, Lord, di naman siya nagsasalita sa akin. Maaari masabi niya nga, basta ko lang, pray ka lang. Ngayon ang tanong daw, paano ba tayo kakausapin ng Lord? Sa magitan ng pagbasa ng Bible, sa pakikinig ng mga mensahe, minsan sa music, di ba sa music? Sabi na sa music, yung may kantang, hiram sa Diyos ang aking buhay, na sinong anong ka sa tarugtong nun? Di ba? Minsan nararamdam ka ng kapaguran, and He said, come to me all of you who are weary. Sabi nga, ang Panginoon ay marami ka para upang mangusap sa atin. Amen. So yan mga kapatid, no, ganyang kahalaga ang ating gawain. Inuulit ko, hindi ito isang grupo o samahan, kundi ito yung relasyon natin sa Panginoon. At siyempre, kapag nagmamahal ka sa Panginoon, iingatan mo rin yung tinanggap. Maaaring masabi natin na dapa ka ng araw, nung nakalipas na araw, hindi naman yun ang ending Kung tumataya ka sa ending yun. Di ba? Ending mo yun. Pero sa Lord, eternal na yan. Di ba? Kaya ingat lang ng puso. Di ba kung minsan nagkakaroon kayo ng nakit, sama ng loob, tampo, yan, ibang bunga yan. Pero pag nasa Panginoon ka na, bunga ng Espiritu, meron ka ng punong-puno ka ng kagalakan. Halimbawa yung kalimbawa, yung pag sinabing Lord, gawa is Lord, kailangan ka doon, masaya ka. Alam niyo ba na kapag masaya kang ginagawa yung isang bagay pagkapatungkol sa Panginoon, sino nasisiyahan? Si Lord. Totoo naman talaga Sabi, punta ka sa halimbawa magulang mo, inanyahan ka at masaya-masaya ka nagpupunta. Anong pakiramdam ng magulang mo? Anak, punta ka dito at magsalo-salo tayo. Ngayon, pumunta ka doon, tapos nagdadabog ka, nakasimangot ka. Masaya kaya magulang mo? Hindi. At least anak, nakita kita pero hindi ako masaya. Ayan, di ba gano'n? Nako niya. Anak, punta ka dito at magsalo-salo, birthday ko. Ngayon, punta ka naman. Nakasimangot ka. Nakita ka, yung minasiyahan siya pero hindi siya totally masaya. Kasi nakikita ka dumadating na parang lulugo-lugo, parang mayroong kasamaan loob, hindi siya masaya. Nakuha niya. Ganyan din. Sa ating pagsunod sa Panginoon, kinakailangang masayang-masaya ka. Yung sahar mo talagang enjoy mo na, walang hadlang. O Brad, saka na, dito muna tayo. Kapag determinado ka sumunod sa Panginoon, alam nyo, una-unang masisiyahan ng Lord. Mapipil nyo naman kayo mismo mararanasan nyo yan, di ba? Subukan nyo dumalo kayo sa gawain na in-enjoy mo siya. Kasi ganito, kapag dadalo ka sa gawain, ang focus ng puso, isipin mo siya, hindi yun nag-anyaya. Hindi si sister, hindi si brother, hindi si pastor, siya mismo. Yun napansin. Kaya kung minsan, pagka wala halimbawa susundo, kasi karanasan ko na yun minsan pupunta ako ng church, walang susundo. Gumagastos talaga ako, magta-taxi ko. Lord, gusto kong pumunta ng gawain. Lalabas ako dyan, bahala na. May sasakyan o wala, God will provide. Yun lang gusto na sabi. Pag lalabas kong ganyan,
may mga installer na lalabas din. Saan kayo pupunta? Punta doon. Headed mo ako doon, drop mo ako doon sa lugar na yan. Hanggang doon lang sila. Doon sa industrial. Pagdating sa industrial, magkamat may pera ako ha. Pumara akong ganyan. Meron huminto. May mga sakay din sila. Saan kayo pupunta? Punta ako sa Lumanya. Sinakayo. Pagbaba ko sa malapit doon, binabayaran ko. Huwag na. Anak ko niya, alam niyo kasi pag determinado ka sa Panginoon, siya rin mismo gagawa ng way. At ang ganito sekreto niyan. Basta naglilingkod ka, kasi pag sinabing naglilingkod, baka sabihin nyo, kinakailangan pastor ka, kinakailangan hindi ganon. Once na tinawag ka ng Lord, anak kanya, may obligasyon ka na maglingkod sa kanya. Yung pagdala mo sa gawain, paglilingkod na yan. Nakuha nyo? At kailangan i-enjoy mo yan. Kapag hindi mo siya in-enjoy, unang-unang maapektuhan, ikaw rin mismo. Kasi hindi mo na-enjoy Hindi ka masaya. Diba? Alam niyo naman, ako galing din naman ako sa ibang fellowship. Simula na ako yung na-born again. Hindi naman kasi ibig sabihin na, kasi pastor ka. Hindi naman ako pastor Hindi kasi ganito na, kung limbawa may karapatan lang mag-share, pastor, hindi. Lahat ng tumanggap sa Lord, gaya ninyo, may karapatan kayo mag-share. Ano ba yung natutunan mo sa Panginoon? Ano bisalita niyang, ang una-una mo isi-share sa kanila, yung karanasan mo sa Kanya, yung buhay mo, ano ba yung buhay mo noon, tsaka ngayon, dati, tsaka ngayon. Yun ang una-una mo isi-share, ano ba yung naranasan mo sa Kanya, yung nag-fail ka, o yung nagtagumpay ka. Kasi, hindi ka pwedeng mag-share na, yung puro nag-fail lang. Kailangan ituro mo din, i-share mo sa kanila yung paano ka nagtagumpay, nag-success sa buhay. Nakuha niya. Amen. Kailangan talaga makita yun. Kung talaga may puso ka nagmamahal sa Panginoon, mamahalin mo rin yung mahal niya. Ano ba yung mahal ng Panginoon? Yung mga tao. Pansinin yung Bible. Yung panahon ni Jesus Christ. After siya. Ano ba ibig sabihin ng after? Ibig sabihin, yung mas mahalaga sa kanya, yung kaligtasan ng mga tao. Yung magkaroon ng relasyon sa Diyos. Ganyan din sa bawat sa atin. Hindi naman ito paramihan kami totoo, marami kami. Hindi gano'n. Maganda yung marami kung maganda. Meron kasi natawag na quality, quantity. Magkaiba yan, di ba? Quality, quantity. Ano sa Tagalog ng quality? Ha? Kwalidad, yung uri. Yung quantity, Bilang. yung bilang. Di ba? Maganda yung may quantity kung may quality. Di ba? Kaya ano mo na may 1 milyong kongregasyon. Puro masawayan naman, baka isa lang ang matino. Di ba? Baka yung isang matino yung nadamay pa. Tingnan yung Panginoon, di ba? Marami siyang pinilit nirang, pero naitindig niya 12. Pero nag-explode yun. Hanggang sa panahon natin ngayon. Yung sinimulan ng Panginoon hindi nagbabago, sabi nga doon sa Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kung paano ang turo ng Panginoon noon, siya pa rin ngayon, hindi pwede magbago, yun pa rin yun. Living like Jesus pa rin. Amen? So, dapat nyo maunawaan nyo na what time now? No, na 5 minutes to 9. So, yan mga kapatid na, ang kinakailang malinaw sa inyo yung ating na-share na i-enjoy mo lang. Sabi ng Thessalonica, rejoice in the Lord. Again, I say rejoice. Mas Tagalog noon. Magalak kayo sa Panginoon. Inuulit ko, nasabi ko, magalak kayo sa Panginoon. Bakit sinabi ni Apostol Pablo yon? Kasi sila, yung mga panahon na inuusig sila, iba pinapakulong, pinapapatay. Alam niyo bakit nung panahon na nung mga alagad na yun? Bale, wala sa kanila kung sila ay pahirapan, ikulong, patayin. Alam niyo bakit? Kasi naunawaan nila na ang paglilingkod sa Panginoon, kahit na sila mamatay, yung aral turo ng Panginoon, may buhay na wala hanggan na silang tatanggapin. Sabi nga na Lord, sino mang nag-iingat ng kanyang sarili, ang siyang, alam niyo yung karagtong, sino mang nag-iingat ng kanyang sarili, ang siyang mawawalan nito. Mawawalan nito. Sabi na, sino man nag-iingat ng kanyang sarili ay mawawalan nito. At sino man nagtatatawa ng sarili para sa akin ay magkakaroon ng buhay. Kanya, di ba? Kumbaga sa natural, hindi ba ingatan mo sarili? Para kung nagkasakit siya. Ibang case yun. Ang sinasabi ng Lord dito, sino man nag-iingat ng sarili para sa kanyang sarili ay mawawalan nito. At sino man nagtatatawa ng kanyang sarili para sa akin ay siya magkakaroon ng buhay. Naalala niyo yung meron yung 3 hinulog sa hurno ng apoy.
si Shadrach, Meshach, Abednego. Di ba? Okay na, kailangan sumamba kayo sa tinatayong rebulto. Sabi nga no, hindi kami sasamba dyan. Di na may mapanood yun sa kanya yun sa YouTube. Hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosang yan. Ngayon pinabaon na silang lahat. Yung nakita 3, hindi sumasamba. Alam niyo na yung batas, sabi nga noon. Kunin yung 3 at ihulog sa horno. Pinainit pa ng 7 iba yung init. Tapos sinulog silang ganun sa apoy. Di ba yung sabi ng kasama natin ng Diyos, di ako matatakot, di ako dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod, dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Nakita niya, hinulog silang 3 dyan. Nung nakita ng hari, bakit parang di ba 3 yung hinulog natin doon? Bakit nga parang 4? Yung isa parang Diyos. Naglalakad-lakad lang sila sa apoy na ganyan. Lumabas kayo yung 3 dyan. Nakakit ng leyon, walang amoy ng usok, hindi man nasunog yung kalambuhok. Alam niyo bakit? Sinamahan sila ng Panginoon. Anong sabi ng Lord? Sino nag-iingat ng kanyang sarili para sa kanyang sarili siyang mawawalan nito, pero nagtatuan ng kanyang sarili para sa akin na siya magkakaroon ng buhay? Iningatan sila ng Panginoon. Hindi nila alintana na ano man ang kanilang sapitin, kasi yung pagsamba sa Diyos, alam niyo bakit? Papunta sa impyerno yun, kasi yun yung ayon sa kasulatan, no? Ang sumasamba sa Diyos ay may papa sa impyerno. Ibig sabihin, nag-ingat sila sa kanyang sarili. Di ba? Sumba na lang tayo kasi mamatay tayo. Iniingat nila physical na, pero yung spiritual nila, yung kaluluwa nila, hindi nila isip papunta pala ng impyerno. Alam sabi ni Jesus Christ, sino man nag-iingat ng kanyang sarili ay siyang mapapahamak. Ang mawawalan nito at nagtatuan ng kanyang sarili ay siyang magkakaroon ng buhay. Ano nangyari doon sa 3 na yon? Di ba ang iniisip, kung iba yon, ay, sumamba lang tayo kasi kaysa mamatay, kaysa itatuan natin si Yahweh. Kasi kung baka pag hindi tayo sumamba sa kanya, ay sumamba tayo sa pagka ginawa natin na pinagtanggol natin si Yahweh, makaihulog tayo sa horno, mamamatay tayo. Ang naisip nila yung physical. Paano yung kaluluwa? Punta sa impyerno yun. Nangyayari, pinatotohanan ng Diyos yung makapangyarihan. Hindi sila nasunog. Yun yung sabi ng Lord. Sino man nag-iingat na kanyang sarili, ay pagod ako, gutom ako, hindi ako pwede ngayon, saka na lang, kasi napuyat ako. Ay, mga nag-iingat sarili yun. Nakuha nyo? Saka na lang, may sinat ako, mukhang may COVID na yata. Di ba? Yung mga panlita, puro gano, isang araw, may sakit na. Dito ang punto ng Diablo, di ba? Magkakasakit ka, may sinat-sinat ka, maka-COVID na yan, di ba? Ganon. Alam nyo, hindi sa Lord yun. Pagka ganung bagay, i-rebuke mo na. Di ba? So, yan mga kapatid, ganyan kahalaga yan. Kaya, naniwala ako na tatatag kayong lagi. Kaya sa magitan ng pagkikinig ay tatatag yung pananampalataya. Amen? Amen. So, marami pa sana ko i-share. So, alam niyo ba yung sisiw at agila? Ang last na lang yan. Sisiw at, alam niyo kwento sisiw at agila? Merong mga ngaso. Alam ba yun? Ano ba ibig sa si mga ngaso? Ano ba yung mga ngaso? Hunter, di ba? Punta ng gubat. Tapos sa kanya pagpunta sa gubat, may nakita siyang pugad ng agila. Tapos nakita niya, kumuha siya ng kinuha niya yung itlog nun. At inuwi sa bahay. Ngayon, inuwi sa bahay, mayroon siyang inahing manok na may mga itlog din. Siyempre, sinama niya doon na. Tapos noon, dumating ng time na napisa na yung mga itlog na yon, yung mga itlog na inahing manok na mga sisiw, kasama rin yung isang itlog doon na agila. Ano? Nabasa niyo yung istorya noon? Pare-pares lang napisa, no? Hindi ngayon, nandun na siya. Siyempre, napisa na yun, kukan na siya, yung sisiw, tapos yung agilang sisiw na agila. Sama-sama lang gano'n. Kung saan naroon yung nanay, yun. Siyempre, yung mga inaka niya, susunod, di ba? Toka, ano. Kung ano yung kinakain ng nanay, kinakain ng mga sisiw, kakain ng, yun, sa mga lubak-lubak, mga pasali, may mga uod doon, toka.
kung ano yung mga marumi, kalaykay dito, kalaykay doon. Yan ang ginagawa ng inahing manok at saka yung mga sisiw na mga sisiw niya, pati yung sisiw na agila, gaya din siya. Kasi yung nakamulatan niya eh. Naka niya, istorya. Kung hindi kinakain nila, hindi kinakain niya. Puro ganon. Yung maruming pamuhay, punta doon kung saan nagpupunta. May mga marumi, uod, kalaykay ang kanya, sama din yung sisiw na agila. Tuka. Tapos nang nakalipas ng araw nagpunta naman sila sa ibang lugar. Maya merong humuhuni. May panuhon ng agila. Hindi ko alam yun. Hindi mo. Basta agila. Muhuning. Natakot ngayon yung kwan. Yung nanay pati mga sisiw. Takbos lang ka na. Ito naman si sisiw na agila. May naramdaman sa kanyang sarili. Kakaiba yun. Sabi nga nun. Parang sa kanya iba yung wala siyang takot. Kasi yung alam niyo bakit natatakot yung mga manok at saka yung sisiw. Alam niyo bakit sila natatakot? Kasi pati agila, di ba? Ang isip nila dadagitin sila, kakainin sila, di ba? Pero yung sisiw na nagtakbuhan siya, naiwan siya yung sisiw na yon. Sisiw na agila. Merong pumintig sa puso niya na kakaiba. Bakit di siya natatakot? Nakuha niya. Tapos ngayon, maaaring sasalta siguro yung mga yung mga kapatid niya, yung mga sisiw. Ay ka na, sumama sa amin. Dadagitin ka na agila. Pero wala siyang takot. Kasi yung pintig ng puso niya, damdamin niya, kakaiba, hindi siya nagkakaroon ng takot. Kaya nangyari doon ay ginanyan siya, tinagit ng agila yung kanyang sisiw. Sisiw na agila. Tapos dinala siyang ganan. Anong pala anak niya yun? Nakuha niyo. Ngayon, nandun sa pugad na nung siya ay nasa kampanya, kasama niya, kung ano kain na marumi, hindi pagkain niya. Nung nandun sa piling ng kanyang magulang, mga prutas, mga magandang pagkain. Dati nasa lupa siya, nasa papawid siya. Ngayon, lipad-lipad siya ganyan. Habang lumilipad ng ganyan yung kanyang nanay o ama, nasa likod niya, susugod na ganyan niya. Tapos yung kanyang anak ay bigyan ganyan hanggang sa dagitin na naman ganyan para saluhin na naman. Ganyan sila, masasarap ang pagkain, nasa papawid sila, kitang-kita nila yung pang. Nakita na istorya. Ganyan din sa mga tao na wala sa Panginoon at sa Panginoon. Alam niyo ba na tayo ay mga agila? Sabihin mo sa iyong sarili, agila ka. So yun, kapag nasa Lord ka, ibigay na sa iyong papawid, naghahari ka. So yan ang istorya namin. Dating makasalanan na yun, pinili ng Panginoon. Amen. So hanggang doon na lang at nakita natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. May tanong? Muli balikan natin yung ating topic sa Biron. 2 Corinthians 5:17 o Ikalawang Korinto 5:17. Alam niyo yung sabi doon? Kaya't ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Diba? Huwag mo nang entertainin yung bulong ng diablo, o ikaw makasalanan ka, o ikaw nakita kita lango ka, pasyabo ka. Huwag mo nang entertainin yun, nun yun. They have new every morning, di ba? Paano ka makamove on kung ini-entertain mo gawa ng kaaway? Di ba? Kahit dito yung mga kasama natin na encourage sila, prayer lang, water. Okay? May tanong? So, meron ba kayo natutunan sa gabing ito?